Ang ating pag-uusapan, ito pong mga diskaya ay hindi na po makikipagtulungan sa ICI. Medyo ito po ay para sa akin medyo na nagulat ako nung narinig ko tong balita na ito kasi sabi ko, kung hindi sila makikipagtulungan, paano yung kanilang mga nalalaman? Pero nung napanood ko rin naman yung interview ni Sec Boying Remulla, Ombudsman Remulla. Ayun, doon ko napagtanto, tama nga. Oo, hindi talaga makikipagtulungan. So, ito po yung balita. Panoorin po natin. Hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Diskaya. Kasunod yan ang sinabi ng isang ICI Commissioner na wala pang qualified maging state witness sa ngayon. Nakatutok si Joseph Moro. Hi, sir. Mailap pa rin ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya mula nang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Open lang po, ma'am. Pinasuhan po ka ng 7.1 billion. Hello, ma'am. Open lang po. Hanggang nang lumabas pagkatapos ng isang oras na pagdinig. Nagsabi pala ang mag-asawang Diskaya sa ICI na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon nito. Upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ayon sa abogado ng mga Diskaya, inakala ng mag-asawa na mas malaki ang tsansa nilang maging state witness kung makikipagtulungan sa ICI. Pero anila, sinabi sa isang panayam daw ni ICI Commissioner Rogelio Singson na sa ngayon ay walang qualified maging state witness. Wala pa nga kami, di ba? Sa gaya nga ng nasabi ko, it's too early to tell. Kasi kailangan natin makuha muna yung buong picture bago tayo makarekomenda kung kailangan magrekomenda. September 19 lamang nagsimula ang investigasyon ng ICI. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi raw makaka-apekto sa investigasyon na kanilang ginagawa ang hindi pakikipagtulungan ng mga Diskaya. Nasa 16 na mga resource persons ang naipatatawag ng ICI at nakapagsumite na rin naman daw ng kanilang mga affidavit ang dalawa. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. So we don't need them anymore? Right now, I think we have, as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration still. Sabi ng opisina ng Ombudsman na nag-iimbestiga rin at magre-rekomenda ng mga kaso misguided o mali ang gabay sa mga Diskaya. Pakipagtulungan sa gobyerno nila ang tanging magagawa ng mag-asawa. Dahil naman sa sakit kung hindi nakaharap sa ICI, kahit nakaschedule si dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Siyang umano'y naglagay ng mga pondo para sa mga manumalyang flood control project. Na-hospital naman itong Lunes pero balik Senate detention na ulit ngayong araw si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Pinasuri siya dahil sa inireklamong chest discomfort na lumabas ng muscle spasm. 16 na tao naman ang ipinadadagdag ng ICI sa Immigration Lookout Bulletin para ma-monitor kung mag-a-abroad. Kabilang sa kanila sina dating Congresswoman Mary Mitzi Cahayon Uy, ang ama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde. Ayan ako, yun yung mga nasa Immigration Lookout Bulletin na hindi na sila pwedeng makaalis. Ngayon ito, yung patungkol sa mga Diskaya na hindi na po sila makikipagtulungan sa ICI, naintindihan ko dahil po sa paliwanag ni Sec Boying Remulla. Ito po nga paliwanag na ito ni Sec Boying Remulla ang nakapagpalinaw sa tanong na bakit, para kasing ganun bakit sila hindi na makikipagtulungan? Bakit sila hindi na kumbaga tutulong sa ICI? Kasi kung gusto talaga nila na matapos ang korupsyon na kinasangkutan din nila na nagpayaman sa kanila, 'di ba? Makikipagtulungan ka sa ICI para ma-redeem mo yung sarili mo.
makipagtulungan ka sa gobyerno para makatulong ka sa gobyerno na tinarantado mo noon. Kasama ng mga kurakot na DPWH official. Yun pala, meron palang paliwanag dito at ito nga po yun. They will still pursue cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Doon sa naging desisyon ng Discaya couple not to cooperate for now, what do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari ngayon sa amin nung isang linggo sa DOJ, nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen na pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Sino ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad-lahat Sino ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG, with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they've been protecting. To be blunt about it. Senator Bongo. You're looking into this as well, Ombudsman, yung kay Senator Bongo? Of course. Ano yan kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special areas of concern in researching the capabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Pingy. Ngayon. So, pinoprotektahan nila Discaya, ng mag-asawang Discaya, si Bongo. Kasi nga po, syempre, ang kailangan nilang gawin is protect Bongo dahil kung hindi po mapoprotektahan si Bongo, lulutang ang tunay na mastermind. At ang tunay na mastermind ay walang iba kung hindi si Digong. Ang sabi nga ni Trillanes, lumaganap, naging stable, at parang naging na-normalize ang korupsyon noong panahon ni Digong. Kita nyo, si Magalong, nabanggit ba yung tungkol sa 51 billion na pondong nakuha nitong si Pulong Duterte? Noong tatay niya ang presidente, hindi po yan nabanggit. Hindi rin iniimbestigahan. Bakit? Kasi nga sila, pinoprotektahan nila na pumunta ang investigasyon papunta sa mga Duterte. Yun nga sabi ni Pulong Duterte, kapag daw po, hindi pala si Bato de la Rosa yata ang nagsabi, kung hindi ako nagkakamali. Kapag daw ang investigasyon ng korupsyon na ito ay papunta sa mga Duterte, malaking kalokohan daw po ito. Samantalang, nung panahon ni Digong, isiniwalat mismo ng PACC ni Greco Belgica na may mga kongresista na tumatanggap ng kickback. Ano nangyari sa mga kongresista? Wala. Walang naipakulong, walang naparusahan, walang napagbayad. Ngayon, may mga pinangalanan ng mga DPWH, employees, executives, mga tauhan. Meron po bang naipakulong? Wala. Meron po bang natanggal sa pwesto? Meron. Pero inilipat lang. Natanggal yung kurakot ng DPWH sa Bulacan, inilipat sa Cavite. Yung kurakot sa Cavite, inilipat sa Batangas. Yung kurakot sa Batangas, inilipat sa Zambales. Shuffle, reshuffling. Ang solusyon ni Digong sa korupsyon, reshuffling. Kaya po, itong mga Discaya, talagang po protektahan nila si Bongo.
Kasi kapag hindi po nila pinrotektahan si Bongo, puputok po ang lahat ng korupsyon na ginawa ni Digong. Itong ang korupsyon ni Digong, sigurado talagang may korupsyon. Kapag binanggit mo kasi Digong, ang katumbas niyan, korupsyon. Yung Parmali lang di ba? Yung Parmali lang, hindi po niya hinayaan na maimbestigahan ng maayos. Yung mga taga-Parmali, ayaw niyang paatinin. Yung mga taga-DOH, ayaw niyang papuntahin sa Senado. Ano ba ang tinatago? Ano ang kinakatakot? Di ba? Kaya po, talagang ganun po ang kanilang gagawin. Na poprotektahan po talaga nila si Digong at all cost. Siyempre, kapag hindi nila pinrotektahan si Bongo, delikado si Digong. Maraming mauungkat na korupsyon kay Digong. Katulad nga niyan, itong si Bongo, nakinabang din yan sa mga pondo na nilustay ni Digong. Bakit? Yung kanyang malasakit center, may mga utang. Nabayaran na ba? Meron siyang mga proyekto ang nagpondo. Ibang ahensya. Nabayaran na ba ng malasakit center? Yung katulad niyan, yung CLTG. Ano yun? Coincidence? Hindi daw kay Bongo, pero yung CLTG, Christopher Lawrence Tesorogo, acronym ng pangalan ni Bongo, yung tunay niyang pangalan, CLTG Builders. Tapos lahat ng halos ng lahat po ng proyekto sa Davao City, karamihan CLTG Builders ang gumawa. Biruin nyo, Diskaya, napakalayo ng Luzon, nakarating ng Mindanao ang Diskaya. Diba? Kaya po ito, talagang katulad ng galawan ni Marcoleta, ng mga Duterte dogs sa Senado at sa Kongreso, talagang poprotektahan nila si Digong. Bakit? Baka nga naman pati sila sumabit. Baka pati nga naman sila mawalan ng kukurakutan. Kasi nga po, asang-asa sila na si Sara Duterte ang magiging presidente sa 2028. Kaya po, at all costs, they must protect Digong. Para, kapag sinearch ni Sara Duterte sa 2028, kapag siya na presidente, research ko nga to. Diskaya, pinrotektahan yung tatay ko. Di makakagawa na naman ng panibagong kumpanya ang mga Diskaya with dummy owners. Tapos sila na naman ang magiging number 1 contractor sa buong Pilipinas. Kaya ngayon, etong mga Diskaya, kita nyo, napakayaman. Napakaraming sasakyan, mga VIP na sasakyan, mga luxury cars, SUV, ang kanilang mga pag-aari. Dahil sa kanilang pamamayagpag sa DPWH, at lahat yan, nagsimula ang kanilang yaman noong 2016, kung saan si Digong ang presidente. At wag po nating babaliwalain na nasa 300 billion pesos ang pumasok sa kanilang mga bank accounts nung si Digong ang presidente. Tapos yan pa, walang korupsyon, Eco Lima. Yan pa, walang korupsyon, Ernesto Silvestre. Si Digong pa ang hindi kurakot. Kung si Digong hindi kurakot, hindi po yan makakakuha ng abogado na tigwa 130 or 150 million kada buwan na abogado. Ang makukuha lang niyang abogado si Harry Roque lang. Pero dahil nga po, marami namang nakurakot si Digong, marami siyang pambayad ng abogado. Kaya po, wag na tayong magtaka kung ang mga Duterte po may pambayad sa isang Nicholas Kaufman na dekalibreng abogado, kaya lang wala ring nagagawa, bulok pa din sa kulungan si Digong.
Tapos ito pang mga diskaya, nako ewan ko ba bakit ganito Ito pong mga diskaya, nung nakita ko po, mula sa post nitong si pangalan nito si Montulfo. Naano nyo po ba yun? Nakita nyo po ba yung post ni Montulfo? Meron po siyang chinichika dito na ito daw pong si Sara Diskaya at Curly Diskaya ay may problemang personal din. Teka, tignan natin yung post para mabasa natin. Ayun, Ramon Tulfo pala. Kala ko Montulfo lang ang pangalan niya. Okay, ito po yung post patungkol dito sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nako, ito. Ito po yung post ni Montulfo. Ni Ramon Tulfo. Babasahin ko po medyo maliliit lang hindi ko mapakita sa inyo. Ito po yung nakasulat sa post. Sabi po dito, post ni Ramon Tulfo, October 13 at 12:27 PM niya pinost. Ang sabi dito, double whammy para kay Curly Diskaya. Malapit na siyang makulong pero ang mas masakit ay may ibang lalaki ang kanyang esposa na si Sara. Saklap biruin mo, ikaw naharap ka na sa kasong patong-patong na kaso, nabubulo ka sa kulungan ng Senado. Biruin mo, nakakulong to sa Senado Tapos yung asawa mo, meron palang kalabuyo. Iniiputan sa ulo ni si Curly ng personal na bodyguard ni Sara. Ayon sa aking source na malapit sa kanilang mag-asawa. Noong wala daw si Sara sa hearing at sinabi ni Curly sa mga senador na di niya kasama dahil busy ito sa trabaho, nasa EDSA Shangri-La pala si Sara at ang bodyguard. Ginagantihan daw ni Sara si Curly dahil sa pambababae nito. Nasa CCTV ng hotel ang pagtatagpo ni Sara at ng kanyang bodyguard ayon sa aking source. Sabi ng aking espiya, matagal na raw ang relasyon ni Sara at ng bodyguard. When it rains, it pours. Ayun, di ba? So, patong-patong ang naging nito. Naging problema nitong si Curly Diskaya. Dito po sa post, di ba, medyo medyo matinding medyo matindi to kasi si Ramon Tulfo, marami ng mga pinost ito na nagkatotoo o totoo talaga ng mga issue. So etong post ni Ramon Tulfo na ito ay hindi naman verified. Hindi naman po ito kumpirmado. Pero 'di ba kung ito po'y totoo o hindi, talagang kumbaga marami po talagang pinagdadaanan ng mga Diskaya. Katulad niyan, hindi sila makakaligtas sa kaso kasi ang dating, kaya parang gusto nilang tumulong sa ICI para po hindi sila mabulok sa kulungan. Kaya lang sa laki po ng kasalanan nitong si Curly Diskaya at Sara Diskaya, kailangan po na magbayad sila kailangan na sila magbayad sa kanilang mga kasalanan. Yung sinasabi nitong si Sara Diskaya na ayaw nila na magbigay ng pera sa mga kurakot, ayaw nila magbigay ng kickback, pero napipilitan daw sila dahil hindi daw sila makakakuha ng project at makakapagtrabaho ng maayos sa kanilang mga proyekto. Hindi po yun sapat na dahilan. Talagang ginusto po nila maging parte ng korupsyon. Kaya po, di ba, talagang poprotektahan nila si Bongo. Kasi nakipagkasabwat sila sa korupsyon noong panahon ni Digong.
Kaya hindi po talaga ito makikipagtulungan na kasi nga po hindi garantisado na sila po ay walang magiging pananagutan sa gobyerno. Hindi pwede yun. Nagnakaw kayo ng bilyong-bilyon na pera. Baka nga trilyon pa. Sa dami ng projects na inyong tinarantado. Tapos ay ang gusto ninyo, hindi kayo makasuhan. Gusto nila maipasok sila sa Witness Protection Program. Hindi pwede yun. Sabit pa dito ni Ramon Tulfo, ayan, eto, basahin natin. Ayaw nang dumalo ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Nila, sa korte na lang daw sila magpapaliwanag. Alam na natin kung sino yung nag-udyok sa kanila. Sayang naman kasi ang binigay nila na 120 million doon sa taong nagtatanggol sa kanila. At sino kaya yon? Sino kayang tao na laging nasa kubeta ang nag-udyok at nagtatanggol sa kanila? Sino kaya yon? Parang hindi naman natin alam. Dapat magbigay man lang ng clue si Ramon Tulfo. 'Di ba? Kasi hindi naman natin alam kung sino yung taong laging nasa kubeta at mukhang kubeta ang pagmumuka ang nagtatanggol sa mga Diskaya. Sino kaya yun? Kayo, may idea ba kayo kung sino yung taong nagtatanggol na yon na binayaran daw ng 120 million para ipagtanggol ang mga Diskaya? Laki naman nun. Reyma Maril. Ewan ko po, hindi ko po alam eh. Hindi ko po alam kung sino yan. Ginamit lang ni Bongo Malasakit sa gobyerno din. Pera ang ginagamit dyan. Gobyerno din, pera ginagamit dyan. Yun nga po. Hindi ko alam kung sino yun eh. Bulldog ang muka. Sino ba yun? Ate Nena Hermoso. Hindi ko po. Sino ba yan? Hindi ko mabasa. Sino ba yung yung senador na laging nasa kubeta? Mga aso ni Duterte, karamihan ng korap. Diba? Ate Winnie Artos. Henmar, yung poon mo nakakulong na yon ang pinuno ng korap. Diba? Clue please. Ate Myra Domingo, ang hirap naman hulaan nun. Sino kayang taong kubeta yon? Yung binigyan ng 120 million para ipagtanggol si Sara at Curly Diskaya. Kaya lang, nakakulong pa rin hanggang ngayon sa sa Senado. At ito nga si Sara at Curly Diskaya. Kasi alam nyo, napansin ko, naku, biglang nag-flashback sa akin. Oo nga, baka nga hiwalay na tong dalawang to. Hindi kaya naghiwalay na tong dalawang to? Nakita nyo kapag pupunta sila ng ICI, magkahiwalay. Hindi sila magkasama. Magkabukod na. Diba? Tapos, kung maalala ninyo, isang hearing, isang araw na may hearing sa Senado, sabi ni Curly Diskaya, may sakit ba? Parang ganon. Si Sara. Pero, yun pala, yung nakalagay dun sa excuse letter, si Sara daw, merong kailangang trabahuhin. Baka yun na yun, tinatrabaho yung bodyguard. Nagpapabantay dun sa bodyguard sa Shangri-La. Katulad nung sinabi nung post ni Ramon Tulfo. Kasi yun nga yung sabi ko mga simpleng bagay lang, naalala ko bigla mga simpleng bagay lang, bakit hindi pa iisa o hindi pa synchronize itong mag-asawang Diskaya? Diba? Kasi parang, diba, biruin mo merong excuse letter yung asawa mo, bakit hindi mo binasa? Bakit hindi mo alam kung ano yung laman yan? Kung kayo'y nagsasama pa. So, ibig sabihin ba nito, magkahiwalay na yung mag-asawang Diskaya? Babaero daw si Curly. Hindi malabo, di ba? Maraming pera. Talagang lalapitan niya ng tukso. Lalapitan niya ng mga materialistic na chika babes. Di ba? Kaya hindi na tayo nagtataka kung ganyan po ang nangyayari dito sa pamilya Diskaya. Kung meron po ganyang pangyayari dahil nga po pag marami kang pera, maraming tukso di ba?
Kaya baka nga, talagang baka nga hiwalay na sila.